Isang marangyang party, ngunit isang naghihingalong bata. Habang kumikinang ang mga brilyante sa leeg ni Elena, ang anak niyang si Sofia ay unti-unting nilalamon ng dilim at lason. Wala siyang sakit, tamad lang ang batang iyan, ang sigaw ng ina. Ngunit sa likod ng mamahaling tablet, nakatago ang katotohanang dudurog sa puso ni Roberto. Sino ang tunay na halimaw sa loob ng mansyong ito? Magsisimula na ang paniningil ng hustisya. Roberto, huwag kang OA. Nag-iinarte lang ang batang yan dahil gusto niyang makuha ang atensyon mo. Do you really want to ruin our anniversary party para lang sa isang simpleng sakit ng tiyan? Ang boses ni Elena ay kasing talas ng mga brilyanteng nakakwintas sa kanyang leeg. Wala ni bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha na perpektong inayusan para sa gabing iyon. Sa gitna ng malawak at marangyang silid, nakatayo si Roberto habang suot ang kanyang mamahaling tuxedo, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding takot. Sa kanyang harapan, ang kanilang 6 na taong gulang na anak na si Sofia ay nakabaluktot sa ibabaw ng kama, namumutla, at ang pawis ay tila mga butil ng perlas na gumugulong sa kanyang noo. Taliwas sa kislap ng mga suot ni Elena at sa bango ng pinakamahaling pabango na humahalimuyak sa buong mansyon, ang amoy ng sakit at panghihina ang nangingibabaw sa loob ng kwartong iyon. Sa labas ng pinto, naririnig ang malakas na tawanan ng mga bisita at ang marahang himig ng biolin na nagbibigay buhay sa kanilang anibersaryo. Ngunit para kay Roberto, ang bawat nota ng musika ay tila isang saksak sa kanyang dibdib, habang ang lahat ay nagdiriwang sa tagumpay ng kanyang kumpanya. Ang kanyang kaisa-isang anak ay tila unti-unting nauubos ang buhay sa kanyang harapan. Lumapit si Roberto at marahang hinaplos ang pisngi ni Sofia. Nag-aapoy ito sa lagnat. Ang maliliit na daliri ng bata ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kumot. Tila doon lamang siya kumukuha ng lakas para hindi tuluyang mawalan ng malay. Ang bawat paghinga ni Sofia ay mabigat, hirap na hirap, at may kasamang mahinang ungol na sapat na upang durugin ang puso ng sinumang ama. Elena, look at her. She's burning up. 2 araw na raw itong iniinda ni Sofia ayon kay Yaya Loring, pero bakit ngayon ko lang nalaman? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ang tanong ni Roberto ay puno ng pait at pagsisisi. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Elena habang inaayos ang kanyang lipstick sa harap ng salamin. God, Roberto, you're so dramatic. I told you she's fine. Binigyan ko na siya ng vitamins niya kaya makakatulog din yan. Stop acting like a martyr, father. Ang daming VIP guests sa ibaba. And you're here worrying about a minor fever. Mag-ayos ka na at bumaba na tayo. Hindi na nakasagot si Roberto. Sa sandaling iyon, ang kanyang paningin ay nakatutok lamang sa mga mata ni Sofia na bahagyang dumilat. Ang mga matang iyon, na dati ay puno ng kislap at tuwa, ngayon ay tila isang malabong bintana ng matinding paghihirap. Ang maliit na kamay ng bata ay dahan-dahang gumapang patungo sa kamay ng kanyang ama. Nang maglapat ang kanilang balat, naramdaman ni Roberto ang panginginig ng buong katawan ni Sofia. Isang matinding bugso ng emosyon ang humagupit sa kalooban ni Roberto. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang hindi nakikitang kamay. Paano niya hinayaang mangyari ito? Sa paghahabol niya sa mga milyong kontrata at pagpapalaki ng kanyang imperyo, nakalimutan niyang ang pinakamahalagang kayamanan niya ay nagdurusa sa ilalim ng kanyang sariling bubong. Ang karangyaang nakapaligid sa kanila, ang mga gintong palamuti, ang mga kristal na chandelier, at ang malalambot na carpet ay biglang nagmukhang isang malamig na bilangguan. Walang salitang binuhat ni Roberto ang anak. Hindi niya pinansin ang galit na sigaw ni Elena nang makita nitong nababasa ng pawis ng bata ang kanyang tuxedo. Mabilis ang kanyang mga hakbang palabas ng silid. Binabagtas ang mahabang pasilyo ng mansyon na tila isang taong tumatakas mula sa isang naglalagablab na apoy. Sa bawat yabag ng kanyang sapatos sa sahig,
Tila sumasabay ang mabilis na tibok ng kanyang puso na puno ng panalangin. Nang makalabas sila ng mansyon, sinalubong sila ng malakas na buhos ng ulan. Ang langit ay tila nakikiramay sa bigat ng nararamdaman ni Roberto. Isinakay niya si Sofia sa loob ng sasakyan at mabilis na pinaandar ito patungo sa pinakamalapit na ospital. Ang mga ilaw ng kalsada ay tila mga malabong guhit sa gitna ng kanyang mga luhang pilit niyang pinipigilan. Sa kanyang tabi, ang bata ay wala ng imik. Ang tanging maririnig lamang ay ang mababaw na paghinga nito na tila isang kandilang malapit ng mapundi. Pagdating sa emergency room, ang paligid ay nabalot ng tensyon. Ang amoy ng gamot at ang lamig ng aircon ay tila nagpapatindi sa pangangatog ng tuhod ni Roberto. Pinanood niya kung paano itinakbo ng mga nurse si Sofia sa loob ng ICU. Ang bawat segundo ng paghihintay sa labas ng pintong iyon ay tila isang habambuhay na parusa. Ang kanyang isip ay bumabalik sa mga sandaling abala siya sa trabaho habang ang kanyang anak ay malamang na tumatawag sa kanyang pangalan sa gitna ng sakit. Makalipas ang ilang oras na tila walang katapusan, lumabas ang isang doktor. Ang mukha nito ay seryoso at may bakas ng pagtataka. May hawak siyang isang maliit na botelya ng gamot na kinuha mula sa mga gamit ni Sofia. "Kayo po ba ang ama?" tanong ng doktor. Tumango si Roberto, hindi makapagsalita dahil sa bara sa kanyang lalamunan. Itinaas ng doktor ang botelya. "Sir, dinala niyo ang anak niyo dahil sa putok na appendix. Pero sa pagsusuri namin sa kanyang dugo, may nakita kaming hindi inaasahan. Sabi niyo po, vitamins ang ibinibigay ng asawa niyo sa bata para makatulog. Ang laman ng botelyang ito ay hindi vitamins. Ito ay isang uri ng matapang na sedative para sa mga taong may malalang insomnia. Sir, ang dosis na nakita namin sa bata ay sapat na para patigilin ang tibok ng puso ng isang maliit na paslit." Ang mga salita ng doktor ay tila isang malakas na dagok na nagpagguho sa buong mundo ni Roberto. Ang kanyang paningin ay nagdilim at ang kanyang pandinig ay tila nabalot ng isang nakabibinging katahimikan. Napasandal siya sa pader ng ospital, ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang napakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Sino ang babaeng pinakasalan niya? At anong uri ng kadiliman ang nagtatago sa likod ng magandang mukha ni Elena? Isang katanungan ang pabalit-balik na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tila isang tinik na lalong lumalalim sa bawat paghinga. Kung hindi niya nadala si Sofia sa ospital ngayong gabi, magigising pa kaya ang kanyang anak sa kinabukasan? Ano ba ang drama nito? "Roberto, pinapunta mo ako rito sa ospital para lang pakinggan ang mga akusasyon ng isang doktor na hindi naman tayo kilala. I was just trying to be a good mother. Hirap na ang bata sa pagtulog dahil lagi kang wala. Kaya tinulungan ko lang siya." Ang boses ni Elena ay umalingaw-ngaw sa tahimik na hallway ng ospital. Walang pakialam kung may ibang pasyenteng nagpapahinga. Nakatayo siya sa harap ni Roberto, suot pa rin ang kanyang mamahaling gown na tila isang maruming paalala ng party na iniwan nila. Walang bakas ng luha sa kanyang mga mata, kundi purong galit at pagkapahiya dahil sa pagkakaantala ng kanyang gabi. Nakatitig lamang si Roberto sa kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi maipaliwanag na pait. Sa loob ng ICU, ang kanilang anak ay nakikipaglaban sa kamatayan matapos ang operasyon sa pumutok na appendix. Ngunit ang tanging inaalala ni Elena ay ang kanyang nasirang imahe. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng babae ay tila mga lason na unti-unting pumapatay sa natitirang respeto ni Roberto para sa kanya. Isang matapang na sedative, Elena. Iyon ang nakita sa dugo ng anak mo, ang sabi ng doktor. Sapat na yun para hindi na magising si Sofia. "How could you do this? How could you drug our own daughter?" Ang boses ni Roberto ay mahina, ngunit punong-puno ng panganib. Tila isang bagyong nagtitipon ng lakas sa gitna ng karagatan. "Don't you dare judge me, Roberto.
You're never here. My God, I'm doing everything to keep this family together habang ikaw ay busy sa mga bilyon mong kontrata. Stress na ako sa pag-aalaga sa batang yan na walang ginawa kundi umiyak at hanapin ka. Kung binigyan ko man siya ng pampatulog, it's for her own good. At saka, si Yaya Loring ang may hawak ng mga gamot niya. Baka siya ang nagkamali ng timpla, hindi ako. Ang pagbaligtad ni Elena sa katotohanan ay tila isang malamig na hampas ng hangin sa mukha ni Roberto. Hindi niya akalain na ang babaeng pinangakuan niya ng habambuhay ay may kakayahang ituro ang ibang tao para lang iligtas ang sariling balat. Ang pagiging gaslighting queen ni Elena ay lumabas sa bawat galaw nito. Ang pagtaas ng kilay, ang pag-irap, at ang pagpapalabas na siya ang biktima sa sitwasyong ito. Napalingon si Roberto sa salamin ng ICU kung saan makikita ang maliit na katawan ni Sofia na napapalibutan ng mga makina. Ang tunog ng mga kagamitan sa loob ay tila isang mabagal na martilyo na tumitibok sa kanyang sentido. Naalala niya ang mga gabing umuuwi siyang tulog na ang bata. Iniisip na napagod lang ito sa paglalaro. Hindi alam na pinatahimik pala ito ng sariling ina para hindi makaabala sa mga luho nito. Huwag mong isali si Yaya Loring dito. Elena, alam nating dalawa kung sino ang nag-uutos sa loob ng bahay. Ang dumi, Elena. Ang dumi-dumi ng puso mo. Ang bawat salita ni Roberto ay tila mga batong bumabagsak sa katahimikan ng gabi. You're overreacting because you're guilty. Guilty ka dahil wala kang alam sa nangyayari sa bahay na ito. Sigaw ni Elena habang dinuduro ang dibdib ng asawa. If you want to blame someone, look at the mirror, Roberto. Ikaw ang nagpabaya sa amin. Tumalikod si Elena at naglakad palayo. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ng ospital ay tila mga huling tibok ng isang relasyong matagal nang patay. Naiwan si Roberto na mag-isa, ang kanyang anino ay tila lalong humaba sa ilalim ng malamig na ilaw ng fluorescent. Ang kanyang buong pagkatao ay tila dinudurog ng pagsisisi. Tama si Elena sa isang bagay. Naging bulag siya. Hinayaan niyang mapunta ang kanyang anak sa kamay ng isang halimaw dahil sa pagtitiwala sa maling tao. Dahan-dahang naupo si Roberto sa bench sa labas ng ICU. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman niya ang bigat ng bag ni Sofia na dala niya mula sa mansyon. Marahang binuksan ni Roberto ang bag, naghahanap ng kahit anong bagay na magbibigay sa kanya ng koneksyon sa anak. Doon, sa ilalim ng mga damit at panyo, naramdaman niya ang matigas na kanto ng tablet ni Sofia. Ang tablet na yon ay ang tanging kalaro ng bata sa mga gabing mag-isa ito sa silid. Sa panginginig ng mga daliri, binuksan ni Roberto ang device. Hindi ito nakalak. Ang unang bumungad sa kanya ay ang gallery ng mga video. May isang video na kinuha sa loob ng madilim na silid ni Sofia. Tila itinago ang tablet sa pagitan ng mga unan. Pinindot ni Roberto ang play. Ang screen ay nagpakita ng isang malabong imahe, ngunit malinaw ang boses na narinig. Ito ay boses ni Elena, puno ng puot at walang bahid ng pagmamahal. Inumin mo ito, Sofia. Sabi ng inumin mo eh. Huwag kang maarte. May party sa baba at ayaw kong marinig ang iyak mo. Pag hindi mo ito inubos, hindi na babalik si Daddy dito sa bahay. Sasabihin ko sa kanya na bad girl ka at ayaw mo siyang makita. Ang boses ni Elena sa video ay hindi katulad ng malambing na tinig na ginagamit niya sa harap ng mga kamera at mga kaibigan. Ito ay boses ng isang estranghero, puno ng pagkamuhi at pananakot. Sa maliit na screen ng tablet, nakita ni Roberto kung paano marahas na hinawakan ni Elena ang panga ng bata upang pilitin itong lumunok. Ang mga mata ni Sofia ay punong-puno ng takot. Ang kanyang maliliit na balikat ay nanginginig sa bawat hikbi na pilit niyang pinipigilan dahil sa takot na lalong magalit ang kanyang ina. Ang bawat patak ng luha ni Sofia sa video ay tila kumukulong asero
na ibinuhos sa kaluluwa ni Roberto. Napasandal siya sa malamig na pader ng ospital. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mabigat. Hindi niya akalain na ang tablet na binili niya para sa libangan ng anak ay magiging saksi sa isang krimeng nagaganap sa loob mismo ng kanyang tahanan. Ang katotohanan ay tila isang malakas na sampal na nag-iwan ng marka hindi sa kanyang mukha, kundi sa kanyang buong pagkatao bilang isang ama. Hindi pa natatapos ang video nang biglang lumitaw ang isang notification sa itaas ng screen. Ito ay isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. "The pills are working, right? Siguraduhin mong mahimbing ang tulog ng bata para hindi siya makaabala sa mga plano natin. The doctor I paid is already preparing the fake diagnosis. Your husband will believe that Sofia has a psychological condition and he will never suspect you." Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Roberto. Ang pagtataksil ni Elena ay hindi lamang hanggang sa pagpapabaya sa anak. Meron itong mas malalim at mas madilim na sabwatan. Nais nilang palabasing may sakit sa isip ang bata upang magkaroon ng dahilan si Elena na kontrolin ang lahat. Ang atensyon ni Roberto, ang kanyang pera, at ang kinabukasan ng kanilang pamilya. Habang nakatitig sa screen, naramdaman ni Roberto ang init ng galit na nagmumula sa kanyang dibdib patungo sa kanyang mga kamao. Ang pagmamahal na dati niyang nararamdaman para kay Elena ay tuluyan ng natunaw, pinalitan ng isang matinding determinasyon na protektahan ang kanyang anak sa anumang paraan. Ngunit sa gitna ng kanyang galit, isang malamig na takot ang bumalot sa kanya. Kung nagawa ni Elena na bayaran ng isang doktor at gumawa ng ganitong klasing plano, sino pa ang kasabwat niya? Gaano kalawak ang network ng mga kasinungalingang itinayo ni Elena sa paligid niya? Dahan-dahang inilagay ni Roberto ang tablet sa loob ng kanyang taksido. Sa sandaling iyon, ang marangyang kasuotan na kanyang suot ay hindi na simbolo ng kanyang yaman, kundi isang mabigat na baluti para sa gerang kailangan niyang harapin. Tumingin siya sa pintuan ng ICU kung saan mahimbing na natutulog si Sofia, walang malay sa bagyong paparating. "Patawarin mo ako, anak," bulong ni Roberto sa hangin. Ang kanyang boses ay basag sa emosyon. "Hinding-hindi ko nahahayaang saktan kanya muli. Kahit ubusin ko ang lahat ng meron ako, sisiguraduhin kong magbabayad sila." Paalis na sana si Roberto nang marinig niya ang tunog ng mga yabag ng sapatos na papalapit sa kanyang kinaroroonan. Ito ay mabilis at tila nagmamadali. Nang lumingon siya, nakita niya si Elena na bumalik. Ang kanyang mukha ay hindi na galit, kundi puno ng pagkabalisa. Ang kanyang mga mata ay agad na naghahanap sa mga kamay ni Roberto. Tila may hinahanap na mahalagang bagay na kanyang nakalimutan. "Roberto!" Hinggal na tawag ni Elena. Ang kanyang boses ay tila bumalik sa pagiging malambing, ngunit may halong kaba. I think I left Sophia's tablet in her bag. Give it to me. I need to update her learning apps para hindi siya mabagot paggising niya." Napatitig si Roberto sa mga mata ng kanyang asawa. Doon, sa kabila ng magandang anyo nito, nakita niya sa unang pagkakataon ang isang mapanganib na mandaragit na nagkukubli sa likod ng maskara ng isang mapagmahal na ina. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang lubid na unti-unting napuputol. "Bakit, Elena?" tanong ni Roberto. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo sa gitna ng taglamig. "Mayroon ka bang gustong itago sa akin na nasa loob ng tablet na ito?" Nanlaki ang mga mata ni Elena at sa isang saglit, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ang kanyang mga labi ay nanginig at ang kanyang kamay ay dahan-dahang tumaas upang hawakan ang kanyang kwintas, isang senyales ng matinding kaba na hindi niya kayang itago. "Ano bang sinasabi mo?" Pilit na tawa ni Elena, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng panganib. "It's just a tablet, Roberto. Give it to me. Now." Sa sandaling iyon,
Alam ni Roberto na ang laban ay hindi na lamang tungkol sa kalusugan ni Sofia. Ito ay naging isang madugong labanan para sa katotohanan at ang tablet na hawak niya ang siyang magiging susi sa paglaya o sa tuluyang pagkawasak ng kanilang pamilya. Ay delete mo ang kung anumang nakita mo riyan, Roberto. You are invading my privacy. Hindi mo alam ang hirap ko, hindi mo alam ang sakripisyo ko para maging perpekto ang pamilyang ito. Ang boses ni Elena ay tila isang mabalasik na bulong sa gitna ng malamig na hallway ng ospital. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng mapanlinlang na ganda, ngayon ay nanlilisik sa takot at desperasyon. Sinubukan niyang abutin ang tablet mula sa kamay ni Roberto. Ang kanyang mga daliri na may mahahabang kuko ay tila mga kuko ng isang ibon na handang kumalmot upang makuha ang biktima nito. Ngunit sa isang mabilis na pagkilos, iniwas ni Roberto ang device at hinawakan ng mahigpit ang braso ni Elena. Sapat na upang mapatigil ito, ngunit hindi upang saktan. Privacy? Ang boses ni Roberto ay gumaralgal sa matinding hinagpis. Private ba ang unti-unting pagpatay sa sarili mong anak sa loob ng sarili nating bahay? Private ba ang pagbayad sa doktor para magsinungaling sa akin? Elena, nakita ko ang lahat. Narinig ko ang bawat pananakot mo kay Sofia habang wala ako. Napako sa kinatatayuan si Elena. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw at mabilis, at ang kanyang panga ay nanginig. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang kanyang maskara ng pagiging perpektong asawa ay tuluyan ng nadurog, na tila isang kristal na bumagsak sa matigas na semento at nagkapira-piraso. Hindi siya makapagsalita. Ang kanyang dila ay tila naging bato sa harap ng katotohanang hindi na niya kayang baligtarin. Hindi pinansin ni Roberto ang pananahimik ng asawa. Dahan-dahan siyang naupo sa isang tabi, ang kanyang mga mata ay muling tumutok sa screen ng tablet. Sa tabi ng gallery ng mga video, may isang icon ng isang maliit na diary app na may disenyong makulay at pambata. Sa panginginig ng mga daliri, binuksan ni Roberto ang huling entry na isinulat ni Sofia 3 araw bago ito itakbo sa ospital. Ang mga salita ay simple, may mga maling baybay pa, ngunit bawat titik ay tila isang punyal na itinusok sa puso ni Roberto. Dear Lord, masakit po ang tiyan ko. Sabi ni Mommy, wag po ako iyak kasi magagalit si Daddy. Lord, please tell Daddy I'm a good girl so he stays home. Ayoko na po ng vitamins na mapait. Gusto ko lang po ng hug ni Papa. Isang mabigat na hikbi ang kumawala sa dibdib ni Roberto. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa mga luhang hindi na niya kayang pigilin. Ang bawat patak ng kanyang luha ay pumatak sa screen ng tablet. Tila hinuhugasan ang mga salitang isinulat ng kanyang anak sa gitna ng pag-iisa at sakit. Doon niya naintindihan ng lahat. Ang katahimikan ni Sofia, ang pag-iwas ng bata sa kanyang paningin, at ang tila laging pag-aantok nito. Hindi dahil sa ayaw siya ng anak, kundi dahil ginamit ni Elena ang kanyang pangalan bilang isang panakot upang pasunurin ng bata sa kanyang malupit na nais. Naramdaman ni Roberto ang init ng isang presensya sa kanyang tabi. Inaasahan niyang makikita ang pagsisisi sa mukha ni Elena, ngunit laking gulat niya nang makita ang asawa na nakatayo lamang doon. Ang mukha ay tila naging isang malamig na pader ng yelo. Wala nang bakas ng takot sa mga mata nito, kundi isang mapanganib na ngisi na tila isang sugat sa kanyang mukha. Akala mo ba ay mananalo ka sa akin, Roberto? Ang boses ni Elena ay naging kalmado, isang katahimikang mas nakatatakot kaysa sa anumang sigaw. Lahat ng pera mo, lahat ng koneksyon mo, nakapangalan sa akin ang kalahati niyan. Subukan mong hiyain ako sa harap ng mga kaibigan natin. Subukan mong dalhin ito sa pulis at sisiguraduhin kong sa kangkungan ka pupulutin. I will tell the world that you are an absentee father, na ikaw ang dahilan kung bakit nagka-trauma ang bata. Sino ang papaniwalaan nila? Ang isang sikat na socialite na laging kasama ang anak sa bawat event? O ang isang workaholic na businessman
na ngayon lang nalaman ang pangalan ng pediatrician ng anak niya? Ang bawat salita ni Elena ay tila mga latigo na humahampas sa dangal ni Roberto. Alam niyang may punto ang asawa. Sa mata ng publiko, si Elena ang larawan ng isang mapagmahal na ina. Laging nakapost ang kanilang mga litrato sa social media. Laging magkasama sa mga charity event. Ang lahat ng yon ay isang matalinong paghahanda para sa sandaling ito. Hindi ko kailangan ng pera, Elena. Hindi ko kailangan ng reputasyon. Tugon ni Roberto. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Ang kailangan ko lang ay ang kaligtasan ni Sofia mula sa isang halimaw na katulad mo. Tumayo si Roberto. Ang kanyang tindig ay tila isang matatag na tore na hindi matitibag ng anumang bagyo. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Elena. Ang kanyang paningin ay puno ng puot at matinding desisyon. Sa sandaling iyon, ang tablet na hawak niya ay hindi na lamang isang koleksyon ng mga alaala. Ito ay naging kanyang sandata, ang kanyang tanging paraan upang mabawi ang buhay na ninakaw mula sa kanyang anak. "You think you're so smart," muling udyok ni Elena habang dahan-dahang lumalapit at bumubulong sa tainga ni Roberto. "Pero nakalimutan mo ang isang bagay. Ang doktor na nag-opera kay Sofia, siya ay matalik na kaibigan ng pamilya ko. Isang tawag ko lang at ang lahat ng records ng bata ay mabubura. Ang vitamins, magiging legal na prescription. You have nothing, Roberto. Wala kang laban sa akin." Naramdaman ni Roberto ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang kaba ay muling gumapang sa kanyang sistema, ngunit hindi niya hinayaang makita ito ni Elena. Lumingon siya patungo sa pintuan ng ICU, kung saan ang maliit na anino ni Sofia ay aninag sa salamin. Doon, sa gitna ng kawalang katiyakan, nakita niya ang isang bagay na hindi napansin ni Elena. Si Yaya Loring, ang matandang tagapag-alaga ni Sofia, ay nakatayo sa dulo ng hallway. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at sa kanyang mga kamay ay may hawak siyang isang maliit na plastic bag na naglalaman ng mga tunay na bote ng gamot na itinago niya mula sa silid ni Elena. Ang matanda ay nakinig sa lahat at ang kanyang panginginig ay hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit. Ang cliffhanger, nagtagpo ang mga mata ni Roberto at Yaya Loring. Sa isang sandali, alam ni Roberto na hindi siya nag-iisa sa labang ito. Ngunit bago pa siya makakilos patungo sa matanda, dalawang lalaking naka-uniforme ng security ng ospital na tila kanina pa nagmamasid sa utos ni Elena, ang mabilis na lumapit kay Yaya Loring at hinawakan ito sa magkabilang braso. "Bitawan niyo ako. Roberto, ang mga gamot! Nasa akin ang sigaw ni Yaya Loring ay agad na naputol ng takpan ng isa sa mga lalaki ang kanyang bibig. Napatitig si Roberto sa asawa. Ang nangisi ni Elena ay lalong lumapad. "Sabi ko sa iyo, Roberto, sa mansyong ito at kahit sa ospital na ito, ako ang masusunod. Now, ibigay mo sa akin ang tablet o hinding-hindi mo na makikita ang Yaya na itinuturing mong pamilya. Bitawan niyo siya. Roberto, ang mga gamot, nasa akin ang sigaw ni Yaya Loring ay agad na naging isang maralgal na pagsamo nang marahas na takpan ng isa sa mga gwardiya ang kanyang bibig. Ang matanda ay nagpupumiglas, ang kanyang mga luhang puno ng katapatan ay gumugulong sa kulubot niyang mga pisngi habang pilit siyang kinakaladkad palayo sa gitna ng malamig na hallway. Ang bawat yabag ng kanilang mga sapatos sa makintab na sahig ay tila mga martilyo na tumitibok sa sentido ni Roberto. Sa harap niya, si Elena ay nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mga braso ay nakakrus sa kanyang dibdib at ang kanyang mukha ay nababalot ng isang nakapanlulumong ngisi. Ang katahimikan sa paligid ay tila isang buhay na nilalang na dahan-dahang sumasakal sa hininga ni Roberto. "Huwag mong subukan ang pasensya ko, Roberto." Ang boses ni Elena ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon ng ospital. "Ibinigay ko sa iyo ang lahat, ang aking kabataan,
ang aking ganda, at ang aking pangalan. At ngayon, gagamitin mo ang isang basurang tablet para sirain ako? Don't be a hero. Hindi bagay sa iyo ang maging tagapagtanggol ng mga api. Dahil sa simulat sa pool, ikaw ang nagbigay sa akin ng kapangyarihang gawin ang lahat ng ito. Lalong humigpit ang kapit ni Roberto sa tablet na nakatago sa kanyang tuksido. Ang kanyang mga kuko ay tila ibinabaon niya sa kanyang sariling palad, naghahanap ng pisikal na sakit upang malunod ang matinding kirot sa kanyang kalooban. Ang yaman na ibinigay ko sa iyo ay para sa kaligayahan ng pamilyang ito, Elena. Hindi para pambili ng katahimikan ng mga taong dapat ay nagpoprotekta sa anak natin. You are a monster. Isang halimaw na nagtatago sa likod ng mga mamahaling hiyas. Isang matunog na tawa ang pinakawalan ni Elena. Isang tunog na walang bahid ng saya, kundi purong pangungutya. Lumapit siya kay Roberto, ang amoy ng kanyang pabango na tila naging isang nakalalasong hamog. Inayos niya ang kwelyo ng tuksido ni Roberto. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humahaplos sa tela na tila isang ahas na naghahanap ng butas para tumuklaw. Monster? Oh, darling, I am a strategist. Bulong ni Elena sa taingan ng asawa. Habang ikaw ay abala sa pagpapatakbo ng Duran Group, ako ang nagpapatakbo ng buhay mo. Lahat ng board members, lahat ng mga kaibigan nating politiko, sila ay nasa ilalim ng aking mga daliri. Isang salita ko lang, Roberto, at ang balita bukas ay tungkol sa isang matagumpay na negosyante na nabaliw dahil sa stress at tinangkang saktan ng kanyang sariling asawa at anak. Do you really want to play this game with me? Tumingin si Roberto sa ICU window. Nakita niya ang maliit na anino ni Sofia sa loob. Ang bata ay nakahiga sa gitna ng puting liwanag. Tila isang anghel na naliligaw sa gitna ng kadiliman. Ang kawalang malay ng kanyang anak ang nagbigay sa kanya ng isang uri ng lakas na hindi kailanman naibigay ng anumang tagumpay sa negosyo. Ito ay ang lakas ng isang amang handang masunog sa impyerno, makuha lamang ang kaligtasan ng kanyang supling. Tapos na ang paglalaro, Elena. Ang boses ni Roberto ay naging malalim at matatag. Maaaring hawak mo ang ospital na ito, maaaring hawak mo ang media, pero ang katotohanan ay hindi mo kailanman mabibili. Ang tablet na ito ay hindi lamang naglalaman ng mga video. Nakasync ito sa aking private cloud server. Sa oras na may mangyaring masama sa akin o kay Yaya Loring, ang lahat ng ebidensya ay direktang mapupunta sa National Bureau of Investigation. Ang nangisi sa mukha ni Elena ay dahan-dahang naging isang mabalasik na guhit. Ang kanyang mga mata ay nanlisik. At sa unang pagkakataon, nakita ni Roberto ang tunay na takot sa likod ng mga itim na balintataw ng kanyang asawa. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. You wouldn't dare, banta ni Elena. Ang kanyang boses ay tila isang gumaralgal na kalos ng bakal. Subukan mo ako, hamon ni Roberto. Ngunit bago pa makasagot si Elena, ang katahimikan ng hallway ay muling nabasag. Ang tunog ng mabilis na mga hakbang ng mga sapatos na balat ay umalingaw-ngaw mula sa dulo ng pasilyo. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling barong, may dalang leather briefcase at may aura ng isang taong hindi tumatanggap ng pagkatalo ang papalapit sa kanila. Kasunod niya ang dalawa pang lalaking nakasuot na tila mga bantay. Attorney Villafuerte, bati ni Elena, ang kanyang boses ay agad na nagbago, patungo sa isang mapanlinlang na kagalakan. Salamat at dumating ka. Ang abogado ay huminto sa harap ni Roberto. Wala itong natong ngiti, kundi isang malamig na profesionalismo na tila isang talim ng kutsilyo. Inilabas niya ang isang dokumento mula sa kanyang bag at iniabot ito kay Roberto. Mr. Duran, ang boses ng abogado ay walang emosyon. I am here on behalf of Mrs. Elena Duran. Ang dokumentong hawak niyo ay isang temporary restraining order na nilagdaan ng korte isang oras ang nakalilipas. Base sa medical records na isinumite ng inyong family doctor, kayo ay kinokonsiderang banta
sa kaligtasan ng inyong asawa at anak dahil sa inyong unstable mental state. Nalaglag ang puso ni Roberto sa kanyang sikmura. Ang bawat salita ng abogado ay tila isang mabigat na kadena na pumupulupot sa kanyang katawan. Anong kasinungalingan ito? Sigaw ni Roberto, ang kanyang boses ay umaling-aungaw sa buong ward. Siya ang nananakit sa bata. Siya ang nagbibigay ng pampatulog. Sir, mayroon kaming mga testigo na magpapatunay na kayo ang may gawin ng pananakit sa loob ng tahanan. Patuloy ng abogado. Habang ang mga gwardiya na kanina ay nakatayo lamang sa tabi, ay nagsimulang lumapit at pumalibot kay Roberto. At dahil sa utos ng korte, kayo ay pinagbabawalang lumapit sa loob ng 50 metro kay Mrs. Duran at sa inyong anak na si Sofia. Security, paki-escort na si Mr. Duran palabas ng pasilidad na ito. Napatitig si Roberto kay Elena. Ang babae ay dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang kanyang mukha ay tila isang painting ng isang nagdadalamhating asawa sa harap ng mga gwardiya. Ngunit sa kanyang mga mata ay naroon ang tagumpay ng isang mandaragit. I'm so sorry, Roberto, madamdaming sabi ni Elena. Sapat na upang marinig ng mga nakapaligid. Sana ay gumaling ka na para muli tayong maging pamilya. Habang hinahawakan ng mga gwardiya ang mga braso ni Roberto upang kaladkarin siya palabas, lumingon siya sa huling pagkakataon sa ICU window. Doon, nakita niya ang isang nurse na pumasok sa loob ng silid ni Sofia. May dalang panibagong injection na may lamang malinaw na likido. Ang cliffhanger. Ang huling nakita ni Roberto bago siya tuluyang mailabas ng pasilyo ay ang pagngisi ni Attorney Villafuerte habang kinukuha ang tablet mula sa bulsa ng tuxedo ni Roberto na nahulog sa sahig sa gitna ng kaguluhan. Habang ang pinto ng elevator ay dahan-dahang nagsasara, ang tanging naiwan sa isip ni Roberto ay ang imahe ni Sofia na tila muling ituturok ng lason at siya, ang tanging taong makapagliligtas sa kanya, ay itinuturing na ngayong isang kriminal sa mata ng batas. Huwag niyo akong hawakan, kaya kong lumakad ng mag-isa. Ang boses ni Roberto ay gumaralgal sa gitna ng malamig na ulan sa labas ng ospital. Halos itulak siya ng 2 gwardiya palabas ng malaking salaming pinto, dahilan upang mawalan siya ng balanse at mapaluhod sa basang semento. Ang ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ngunit ang lamig nito ay walang-wala kumpara sa yelong bumabalot sa kanyang puso. Sa kanyang likuran, ang marangyang gusali ng ospital ay tila isang naglalakihang kuta na nagtatago sa kanyang anak mula sa kanya. Pinanood ni Roberto ang paglayo ng mga guwardiya. Ang kanilang mga anino ay unti-unting naglalaho sa likod ng malabong salamin. Ang kanyang tuxedo na nagkakahalaga ng libo-libong piso ay punong-puno na ngayon ng putik at dumi. Ang kanyang mga kamay na dati ay pumipirma ng mga kontratang nagpapatakbo sa ekonomiya, ngayon ay nakabaon sa malamig na tubig sa kalsada, nanginginig sa matinding galit at kawalan ng pag-asa. Sa loob ng kanyang isipan, paulit-ulit na bumabalik ang huling imahe ni Sofia. Ang bata ay tila isang maliit na ibon na walang kalaban-laban habang papalapit ang nurse na may dalang hiringgilya. Ang nais ni Roberto ay sumigaw, basagin ang bawat salamin ng ospital at bawiin ang kanyang anak. Ngunit ang bawat galaw niya ay tila nakakadena ng batas na pinalubog ni Elena sa kanyang leeg. Sir Roberto. Isang mahina at basag na boses ang narinig ni Roberto mula sa madilim na sulok ng parking lot. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin at nakita ang isang figura na nakasilong sa ilalim ng maliit na bubong ng guardhouse. Si Yaya Loring iyon. Ang kanyang uniforme ay gusot-gusot. Ang kanyang buhok ay basa ng ulan. At ang kanyang mga mata ay mugto sa labis na pag-iyak. Hawak niya ang kanyang maliit na bayong. Tila doon lamang siya kumukuha ng lakas upang hindi tuluyang bumagsak ang kanyang matandang katawan. Mabilis na tumayo si Roberto
at lumapit sa matanda. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pag-akyat sa matarik na bundok. Yaya, anong ginawa nila sa inyo? Nasaan ang mga gamot na dala nyo? Nagsimulang manginig ang mga labi ni Yaya Loring. Kinuha nila, sir. Kinuha ng mga tauhan ni Ma'am Elena. Pinagbantaan nila ako. Sabi nila, kapag nagsalita pa ako, hindi na ako makakakita ng trabaho kahit saan. Pinalayas nila ako na parang aso. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang dagdag na bigat sa krus na dinala ni Roberto. Ang katapatan ni Yaya Loring ay nagbayad ng kanyang dangal at kabuhayan. Niyakap ni Roberto ang matanda. Isang yakap ng 2 taong nawalan ng lahat sa loob lamang ng isang gabi. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, ang tunog ng kanilang pagtangis ay tila isang dasal na pilit na humahanap ng daan patungo sa langit. I'm sorry, Yaya. Patawarin niyo ako dahil nadamay kayo sa kasamaang ito. Bulong ni Roberto, ang kanyang boses ay lunod sa pagsisisi. Sir, huwag niyo akong intindihin. Hikbi ng matanda habang dahan-dahang kumakala sa yakap. Ang isipin niyo ay si Sofia. Alam ko ang ginagawa ni Ma'am Elena. Hindi lang ito tungkol sa pampatulog. Noong nakaraang buwan, narinig ko siyang kausap ang isang lalaki sa telepono. Sinasabi niya na kailangan niyang makuha ang buong kontrol sa trust fund ni Sofia bago mag-7 taon ang bata. Napatigil si Roberto. Ang kanyang puso ay tila nakaramdam ng isang mabilis na pagtibok ng kaba. Ang trust fund ni Sofia ay naglalaman ng mga shares sa Duran Group na iniwan ng kanyang yumaong ama para sa apo nito. Ito ang dahilan kung bakit pilit na pinalalabas ni Elena na unstable ang bata. Upang siya ang maging legal guardian ng mga shares na yon at tuluyang mapatalsik si Roberto sa sarili nitong kumpanya. Alam niyo ba kung sino ang kausap niya, Yaya? Tanong ni Roberto. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik na ngayon sa bagong impormasyon. Hindi ko po alam ang pangalan, sir. Pero lagi silang nagkikita sa isang lumang mansyon sa labas ng syudad. Tugon ni Yaya Loring habang may kinukuha sa kanyang bayong. Ito ay isang gusot na piraso ng papel. Isang resibo mula sa isang courier service na hindi sinasadyang nahulog ni Elena sa silid ni Sofia. Kinuha ni Roberto ang papel. Ang bawat titik na nakasulat doon ay tila isang liwanag sa gitna ng kadiliman. Ito ay isang address at ang pangalang nakasulat bilang receiver ay isang taong matagal na niyang kilala sa mundo ng negosyo, ang kanyang pinakamalaking karibal na si Julian Monteverde. Ang katotohanan ay tila isang kidlat na gumuhit sa madilim na langit ng isipan ni Roberto. Hindi lamang ito drama ng pamilya. Ito ay isang planadong pag-atake sa kanyang buhay at sa kinabukasan ng kanyang anak. Si Elena ay nakikipagsabwatan sa kanyang kaaway upang ubusin siya. Yaya, kailangan nating umalis dito. Determinadong sabi ni Roberto. Dadalhin ko kayo sa isang ligtas na lugar. Hindi pa tapos ang laban na ito. Kung akala ni Elena ay nakuha na niya ang lahat, nagkakamali siya. Ngayon, hindi na lang ako lalaban bilang isang negosyante. Lalaban ako bilang isang ama. Isinakay ni Roberto si Yaya Loring sa kanyang sasakyan. Habang papaandar ang makina, tila may naramdaman si Roberto na kakaiba. Lumingon siya sa kanyang side mirror at nakita ang isang itim na van na nakaparada hindi kalayuan sa kanila. Ang salamin ng van ay madilim, ngunit sa isang saglit, nakita ni Roberto ang isang maliit na kislap ng liwanag mula sa loob. Tila isang lens ng kamera na kumuha ng kanilang litrato. Ang cliffhanger. Sa gitna ng ulan, ang itim na van ay dahan-dahang umandar at sumunod sa kanila. Hindi alam ni Roberto na sa mga sandaling iyon, ang litrato nila ni Yaya Loring na tila nagtatago at nagpaplano ay direktang ipinapadala sa social media team ni Elena. Sa loob ng mansyon, habang nakatitig si Elena sa screen ng kanyang phone, isang malupit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Look at them, attorney. Villafuerte! Wika ni Elena
habang hinahaplos ang kanyang buhok, ang abusive husband at ang kanyang witness. Bukas ng umaga, sisiguraduhin nating wala nang maniniwala sa kahit anong salitang lalabas sa bibig nila. Simulan na ang phase 2 ng plano. Ang sikat ng araw na pumasok sa bintana ng maliit na silid ay hindi nagdala ng pag-asa kay Roberto, kundi isang masakit na paalala ng malupit na realidad. Ang bawat pagtunog ng kanyang telepono ay tila isang mabilis na tibok ng kaba sa kanyang dibdib. Bawat mensahe ay isang lason na unti-unting sumisira sa kanyang pangalan. Sa screen ng kanyang cellphone, nakita niya ang kanyang sariling mukha. Magulo ang buhok, basa ng ulan at mukhang desperado, na may titulong, "Milyonaryong abusado, tinangkang itanan ng yaya matapos saktan ang anak." Ang phase 2 ni Elena ay nagsimula na ng may bagsik na hindi inasahan ni Roberto. Ang mga litrato nila ni Yaya Loring sa parking lot kagabi ay ginamit upang palabasin na mayroon silang lihim na ugnayan at balak nilang itago ang bata mula sa mapagmahal nitong ina. Sa loob lamang ng ilang oras, ang buong bansa ay naging hurado at si Roberto ang nahatulan ng walang paglilitis. "Sir Roberto, huwag po kayong tumingin sa mga yan," bulong ni Yaya Loring habang inilalapag ang isang basong tubig sa lamesa. "Alam ng Diyos ang totoo, hindi po kayo pababayaan." Napahilot si Roberto sa kanyang sentido. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at ang bawat lunok niya ay tila may kasamang bubog. "Hindi lang ako ang sinisira nila, Yaya. Dinudumhan nila ang alaala ng pamilya ko. At ang mas masakit, habang nagkakagulo ang mundo sa labas, si Sofia ay nananatili sa kamay ng babaeng iyon." Hindi na nakasagot ang matanda dahil ang telebisyon sa sulok ng silid ay nagpakita ng isang live broadcast. Naroon si Elena, nakasuot ng simpleng puting damit, walang alahas at may mga matang tila pagod sa pag-iyak. Nakaupo siya sa isang tanyag na morning talk show. Hawak ang isang panyo na dahan-dahan niyang idinadampi sa kanyang mga mata. "I just want my daughter to be safe." Hikbi ni Elena sa harap ng camera. "Roberto is a good provider, but the pressure of the business changed him. Naging marahas siya. He started seeing our nanny behind my back at nang malaman ko, doon na nagsimula ang lahat. I am begging you, Roberto, kung nasaan ka man, please let us heal. Huwag mo nang saktan si Sofia." Isang matinding bugso ng galit ang humagupit sa kalooban ni Roberto. Ang pagiging gaslighting queen ni Elena ay umabot na sa rurok nito. Ang bawat salita, ang bawat buntong hininga ay isang planadong pag-arte na nakuha ang simpatiya ng bawat nanonood. Ang mga komento sa social media ay bumabaha ng puot laban kay Roberto. "Kailangan nating pumunta sa kumpanya," determinadong sabi ni Roberto. "Hindi ko hahayaang gamitin niya ang Duran Group para sa kanyang pansariling interes." Pagdating nila sa Duran Group headquarters, sinalubong sila ng kawan ng mga reporter na tila mga gutom na lobo. Ang bawat kislap ng kamera ay tila isang pagsaksak sa kanyang dangal. Ang mga katanungan ay sabay-sabay na ibinabato sa kanya. "Totoo bang may relasyon kayo sa yaya nyo? Bakit nyo pinabayaan ang anak nyo? Nasaan ang mga nawawalang pondo ng kumpanya?" Sa tulong ng kanyang mga tapat na security, nakapasok si Roberto sa loob. Ngunit ang malamig na pagtanggap ng board of directors ang mas masakit na sampal sa kanya. Ang mga taong dati ay yumuyukod sa kanyang harapan, ngayon ay hindi man lang makatingin sa kanyang mga mata. Ang hiya o hiya ay bumabalot sa buong boardroom, tila isang madilim na ulap na nagbabantang ulanin ang kanyang buong karera. "Roberto, ang stock prices natin ay bumabagsak," wika ng isa sa pinakamatandang direktor. "Ang mga investors ay nag-aalangan. We cannot have a chairman na sangkot sa ganitong uri ng iskandalo. Para sa ikabubuti ng kumpanya, kailangan mong bumaba sa pwesto." Napatayo si Roberto, ang kanyang boses ay naging malalim at puno ng otoridad sa kabila ng pagod. "Ang kumpanyang ito ay itinayo ng dugo at pawis ng aking ama. Hindi ko ito iiwan sa gitna ng kasinungalingan. Ang asawa ko ay gumagawa ng kwento
dahil gusto niyang makuha ang trust fund ni Sofia. Ngunit ang bawat depensa niya ay tila tumatalbog sa pader ng kawalang paniniwala. Ang lahat ay nakaplano na. Ang mga pekeng medical records, ang TRO, at ang suporta ng media ay sapat na upang malunod ang boses ng katotohanan. Sa gitna ng tensyon, bumukas ang pinto ng boardroom at pumasok si Attorney Villafuerte. May dala siyang isang makapal na folder at isang nakakalokong nangiti sa kanyang mga labi. Mr. Duran, baka gusto mong tingnan ito bago ka magsalita ng tapos. Ang boses ng abogado ay puno ng pangungutya. Isang lumang record mula sa isang psychiatrist sa Singapore. 10 taon na ang nakalilipas bago mo pa makilala si Elena. Sinasabi rito na mayroon kang intermittent explosive disorder. Sa tingin mo, sino ang papaniwalaan ng korte? Ang isang baliw na ama o ang isang inang nagmamalasakit? Napatitig si Roberto sa dokumento. Alam niyang peke ito. Isang mahusay na gawa-gawang record para tuluyang selyuhan ang kanyang kapalaran. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi dahil sa takot, kundi sa matinding pagkamuhi sa kung gaano kalalim ang kayang gawin ng tao para sa pera at kapangyarihan. Ang cliffhanger. Habang nagtatalo ang lahat, biglang tumunog ang telepono ni Roberto. Ito ay isang tawag mula sa ospital. Sa kabilang linya, ang boses ng isang tapat na nurse na kanyang nabayaran ng lihim ay nanginginig sa takot. Sir Roberto, gising na po si Sofia pero ayaw niyang magsalita. At sir, dinala po siya ni Ma'am Elena sa isang lugar na hindi namin alam. Sabi niya, ililipat daw po ng facility para sa safety ng bata. Sir, mabilis po silang umalis. Wala silang dalang gamit. Nabitawan ni Roberto ang kanyang telepono. Ang tunog ng pagbagsak nito sa carpet ay tila isang huling hudyat ng digmaan. Sa harap ng mga direktor at ng nakangising abogado, isang bagay lamang ang pumasok sa isip ni Roberto. Ninakaw ni Elena ang kanyang anak. At sa pagkakataong ito, wala na siyang pakialam kung mawala man ang kanyang kumpanya. Mahanap lamang si Sofia bago mahuli ang lahat. Nasaan ang anak ko, Elena? Sabihin mo sa akin kung nasaan si Sofia bago ko kalimutan na naging asawa kita. Ang boses ni Roberto ay umalingaw-ngaw sa loob ng marangyang opisina ni Attorney Villafuerte, basag at puno ng panganib. Ang kanyang mga mata ay namumula sa puyat at galit. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit sa ibabaw ng lamesang kahoy. Ngunit ang tanging tugon ni Elena na nakaupo ng komportable sa isang leather sofa ay ang marahang pag-ikot ng kanyang baso ng tsa. Ang tuyong tunog ng porselana na sumasayad sa platito ay tila isang pangungutya sa paghihirap ni Roberto. Huwag kang sumigaw, Roberto. Baka makalimutan mong nasa ilalim ka pa rin ng TRO. Wika ni Elena, ang boses ay malambing ngunit may talim ng yelo. Dinala ko si Sofia sa isang lugar kung saan hindi siya maaabot ng iyong karahasan. Isang private facility na may pinakamagagaling na doktor. Doon, sisiguraduhin nilang hindi na siya matatakot sa sarili niyang ama. Ang bawat salita ni Elena ay tila isang karayom na itinusok sa puso ni Roberto. Ang mabilis na pintig ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib sa loob ng kanyang dibdib. Sa kabila ng pagbabanta, hindi sumuko si Roberto. Sa tulong ni Yaya Luring at ng ilang tapat na tauhan na hindi nasilaw sa pera ni Elena, natuntun niya ang kinaroroonan ng anak, isang liblib na rest house sa Tagaytay na pagmamay-ari ng pamilya Monteverde. Nang marating ni Roberto ang lugar, sinalubong siya ng katahimikan ng madaling araw. Ang malamig na hangin ay humahampas sa kanyang mukha, dala ang amoy ng mga pine trees at basang lupa. Walang gwardiya, walang ingay, kundi ang mahinang huni ng mga kuliglig. Dahan-dahan niyang binagtas ang madilim na pasilyo ng bahay hanggang sa marating niya ang isang silid sa dulo. Doon, sa ilalim ng malabong ilaw ng lampshade, nakita niya si Sofia. Ang bata ay nakaupo sa kama, nakasandal sa mga puting unan. Ang kanyang katawan
ay tila lalong lumiit. Ang kanyang balat ay maputla at may mga itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Nakatitig lamang siya sa bintana. Walang kibo, tila isang estatwa na nawalan ng kaluluwa. Ang bawat paghinga ni Sofia ay mababaw at ang kanyang maliliit na daliri ay mahigpit na nakakapit sa isang lumang manika. Sofia! Bulong ni Roberto. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot na baka matakot ang bata sa kanya. Dahan-dahang lumingon si Sofia. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng sindak sa tuwing makikita ang ama, ngayon ay tila naghahanap ng isang pamilyar na anino. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila naging isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanilang dalawa. Lumapit si Roberto ng napakabagal, tila bawat hakbang niya ay isang pagtapak sa manipis na yelo na baka biglang mabasag. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig at ang bigat sa kanyang dibdib ay tila isang malaking bato na humaharang sa kanyang paghinga. Hindi siya makapaniwala na sa gitna ng karangyaan ng mansyong ito, ang kanyang anak ay tila isang ligaw na kaluluwa na nakalimutan na kung paano ngumiti. Nang maramdaman ni Sofia ang presensya ng tao, bahagyang nangatal ang kanyang maliliit na balikat. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang manika at isiniksik ang kanyang sarili sa kanto ng kama. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Ang mga balintataw nito ay tila naghahanap ng matatakbuhan. Ang bawat mabilis na paghinga ng bata ay sapat na upang durugin ang puso ni Roberto sa libu-libong piraso. Sofia, baby, huwag kang matakot. Si Papa ito, malambing na sabi ni Roberto. Ang kanyang boses ay basag, puno ng pagsisamo at pagmamahal na matagal niyang hindi na ipadama sa anak. Dahan-dahang naupo si Roberto sa sahig, sa tabi ng kama, upang hindi siya magmukhang banta sa bata. Hindi siya gumalaw. Hinayaan lang niyang masanay si Sofia sa kanyang presensya. Sa gitna ng katahimikan ng madaling araw, sinimulan ni Roberto ang paghimig ng isang pamilyar na kanta. Isang luntiang himig na dati niyang kinakanta noong sanggol pa lamang si Sofia, bago pa siya tuluyang nilamon ng kanyang ambisyon sa negosyo. Ang marahang tunog ng boses ni Roberto ay tila isang haplos ng mainit na hangin sa gitna ng ginaw ng Tagaytay. Unti-unting kumalma ang paghinga ni Sofia. Ang kanyang mahigpit na pagkakahawak sa manika ay dahan-dahang lumuwag. Tumingin siya kay Roberto. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at isang uri ng pangungulila na hindi kayang ipaliwanag ng salita. Papa? Isang napakahinang bulong ang kumawala sa mga labi ni Sofia. Ang boses nito ay tila isang marupok na sinulid na anumang oras ay maaring maputol. Naramdaman ni Roberto ang pagdaloy ng mainit na luha sa kanyang mga pisngi. Ito na ang sandaling pinakahihintay niya. Ang muling pagkilala ng kanyang anak sa kanya. Hindi bilang isang mabalasik na figura sa bahay, kundi bilang isang kanlungan. Inabot niya ang kanyang kamay. Ang mga daliri ay nanginginig. At sa unang pagkakataon, hindi lumayo si Sofia. Sa halip, ang maliit na kamay ng bata ay dahan-dahang lumapit at humawak sa hintuturo ni Roberto. Ang haplos na yon ay tila isang kuryenteng gumising sa natutulog na kaluluwa ni Roberto. Ang golden moment na ito ay tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Sapat na upang malunod ang lahat ng ingay ng iskandalo at kasinungalingan sa labas. Niyakap niya ng bahagya ang anak at sa sandaling iyon, naramdaman niya ang pagpatak ng luha ni Sofia sa kanyang balikat. I'm here, Sofia. I'm never leaving you again. Pangako yan ni Papa. Bulong ni Roberto habang hinahaplos ang magulong buhok ng bata. Ngunit sa gitna ng kanilang madamdaming pagtatagpo, ang paningin ni Roberto ay nahagip ang isang bagay sa ibabaw ng side table ni Sofia. Ito ay isang mamahaling laptop na nakabukas pa ang screen. Mukhang naiwan ito ni Elena sa kanyang huling pagbisita dahil sa pagmamadali. Dahan-dahang binuhat ni Roberto ang laptop habang nananatiling nakasandal si Sofia sa kanyang dibdib. Ang nakita niya sa screen
ay nagpatigas sa kanyang buong katawan. Hindi lamang ito tungkol sa trust fund ni Sofia. Ang mga dokumentong nakabukas ay mga deed of sale para sa lahat ng ari-arian ng Duran Group sa ibang bansa. Ang mga lupain, ang mga investment, at maging ang kanilang ancestral house. Lahat ng ito ay ibinebenta ni Elena sa ilalim ng pangalan ni Julian Monteverde sa presyong halos libre. Binubura ni Elena ang lahat ng bakas ng yaman ng mga Duran upang kapag natapos ang laban sa korte, wala nang matitira kay Roberto kundi isang baul ng utang at isang pangalang wala ng halaga. Napatayo si Roberto. Ang kanyang mukha ay nabalot ng isang matinding determinasyon. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang hakbang ni Elena patungo sa tuluyang pagtakas. Narinig niya ang tunog ng makina ng isang sasakyan mula sa ibaba ng rest house. Ang ilaw nito ay panandaliang tumama sa bintana ng silid. Nalaman ni Roberto na hindi lang ang kanyang anak ang ninanakaw ni Elena, kundi ang mismong kinabukasan na dapat ay ipapamana niya kay Sofia. Kailangan niyang kumilos ng mabilis bago tuluyang maitakas ni Elena ang mga huling piraso ng kanilang buhay. Ibigay mo sa akin ang pirma mo, Roberto. Isuko mo ang korona mo sa Duran Group at baka sakaling hayaan ko kayong mabuhay ng payapa ng anak mo sa kung saang sulok ng mundo niyo gusto. Ang boses ni Elena sa kabilang linya ng telepono ay kasing lamig ng hanging humahampas sa bintana ng rest house sa Tagaytay. Habang nakikinig si Roberto, ang kanyang paningin ay nakatutok sa maliit na kamay ni Sofia na mahigpit na nakakapit sa kanyang laylayan. Ang bawat salita ni Elena ay tila isang matalim na gunting na pinuputol ang mga huling hibla ng pasensya ni Roberto. Alam ni Roberto na hindi lamang ito simpleng pananakot. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan kung saan ang tanging bihag ay ang kaligtasan ng kanyang anak. Kunin mo na ang lahat, Elena. Ang kumpanya, ang mga lupain, ang bawat sentimo na pinaghirapan ko. Kunin mo na lahat. Ang boses ni Roberto ay mahina, ngunit may lalim ng isang taong tanggap na ang kanyang kapalaran. Ngunit iwan mo sa akin si Sofia. Hayaan mo kaming mamuhay ng tahimik, malayo sa iyo, at sa lahat ng kasinungalingang itinayo mo. Isang malamig at mapanguyam na tawa ang narinig ni Roberto mula sa kabilang linya. Isang hari na isinusuko ang kanyang kaharian para sa isang munting prinsesa. How poetic, Roberto. Pero huwag kang mag-alala. Gagawin nating legal ang lahat. Sa loob ng 2 oras, magaganap ang emergency board meeting. Kapag hindi ka sumipot at hindi ka pumirma sa pagsuko ng iyong mga shares, sisiguraduhin kong sa oras ding iyon ay ililipad ko si Sofia sa ibang bansa. At sa pagkakataong yon, kahit ang pinakamagaling na tamtu ay hindi siya mahahanap. Pinatay ni Elena ang tawag at ang tanging naiwan sa pandinig ni Roberto ay ang mabilis na pintig ng kanyang sariling puso na tila isang tambol sa gitna ng katahimikan. Tumingin siya kay Sofia na ngayon ay payapang nakasandal sa kanyang balikat. Ang maliit na katawan nito ay dahan-dahang gumagalaw sa bawat paghinga. Ang bata ay walang malay na ang kanyang kinabukasan ay nakasalalay sa isang piraso ng papel. Dinala ni Roberto si Sofia kay Yaya Loring na kanina pa naghihintay sa labas ng silid. Ang matanda ay may bakas ng matinding pag-aalala sa kanyang mukha. Sir, ano po ang balak nyo? Huwag niyo pong ibigay ang kumpanya. Iyan ang buhay niyo. Umiling si Roberto habang hinahaplos ang pisngi ng anak. Sa huling pagkakataon bago umalis. Hindi, Yaya. Ang kumpanya ay ginto at semento lamang. Si Sofoy, siya ang tunay kong buhay. Bantayan niyo siya, Yaya. Huwag niyo siyang iiwan kahit anong mangyari. Pagdating ni Roberto sa headquarters ng Duran Group, sinalubong siya ng mga matatalim na tingin ng mga board members. Ang kapaligiran sa loob ng boardroom ay tila isang malamig na kuta, puno ng tensyon at amoy ng mamahaling kape na hinaluan ng amoy ng pagkakanulo. Nakaupo si Elena sa dulo ng mahabang lamesa,
Katabi si Attorney Villafuerte at ang bawat galaw niya ay tila isang reyna na naghihintay sa pagsuko ng kanyang kaaway. Mr. Duran, we are waiting! Ang boses ng abogado ay tila isang tuyong kalos ng papel. Inilapag ni Roberto ang mga dokumento sa harap niya. Ang bawat pahina ay naglalaman ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang yaman, at ng kasaysayan ng kanyang pamilya. Tumingin siya sa bawat direktor, mga taong nakasama niya sa pagbuo ng imperyong ito. Ngunit ngayon ay tila mga estranghero na naghihintay lamang sa kanyang pagbagsak. Pirmahan mo na, Roberto, udyok ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa sakim na tuwa. Pirmahan mo at magiging malaya ka na mula sa lahat ng ito. Kinuha ni Roberto ang ballpen. Ang bawat galaw ng kanyang kamay ay tila may kasamang bigat ng 1,000 kilo. Ang tinta sa puting papel ay tila isang itim na lason na unti-unting pumapatay sa kanyang pagiging hari ng mundo ng negosyo. Ngunit sa bawat titik ng kanyang pangalan na isinusulat niya, ang naiisip niya ay ang nangiti ni Sofia, ang amoy ng buhok ng bata, at ang pagkakataong maging isang tunay na ama na wala nang iniisip na kahit anong kontrata. Nang matapos ang huling pirma, isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa dibdib ni Roberto. Tumingin siya kay Elena. Ang kanyang paningin ay puno ng awa sa halip na galit. Ngayon, nakuha mo na ang gusto mo, Elena. Ang trono ay sayo na. Pero tandaan mo, ang korona ay gawa sa tinik. At ang bawat sentimong ninakaw mo sa anak mo ay may katumbas na paniningil mula sa langit. Tumayo si Roberto at naglakad palabas ng boardroom. Iniwan ang lahat ng karangyaan at kapangyarihang dati ay itinuturing niyang mundo. Ang kanyang mga hakbang sa marmol na sahig ay tila mas magaan. Ang bawat yabag ay tila isang paglaya mula sa isang gintong kulungan. Ngunit habang pababa siya sa elevator, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang video call mula sa isang hindi kilalang numero. Pagbukas niya, ang tumambad sa kanya ay ang imahe ng kanilang lumang bahay bakasyunan sa Batangas, ang lugar kung saan sinabi ni Yaya Loring na itinago ni Elena ang mga huling ebidensya ng kanyang mga ilegal na transaksyon at ang mga gamot na ginamit kay Sofia. Ang apoy ay mabilis na lumalamon sa kahoy na istruktura ng lumang bahay. Ang malalaking liyab ay tila mga dila ng demonyo na humahalik sa madilim na langit. At sa gitna ng sunog, isang anino ng tao ang nakitang tumatakbo palabas. May dalang isang maliit na kahon bago ito tuluyang mabuwal dahil sa usok. Sir Roberto, ang bahay! Sinunog nila ang bahay! Ang boses sa kabilang linya ay puno ng takot. Ito ay ang caretaker ng bahay. Lahat ng ebidensya, lahat ng itinago ni Yaya Loring para sa inyo. Wala na, sir. Nilalamon na ng apoy ang lahat. Napako si Roberto sa kanyang kinatatayuan sa loob ng elevator. Ang pagsisisi ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang buong katawan. Isinuko niya ang kanyang kumpanya para sa katahimikan. Ngunit tila wala talagang balak si Elena na hayaan siyang manalo. Ang lahat ng paraan upang patunayan ang krimen ng asawa ay unti-unti nang nagiging abo sa harap ng kanyang mga mata. Akala mo ba ay matatapos ang lahat sa isang pirma, Roberto? Ang mga abo ng nakaraan ay hindi na muling makapagsasalita pa. Ang boses ni Elena ay tila isang malupit na huni ng hanging amihan habang nakatayo siya sa harap ng malaking bintana ng boardroom. Pinapanood ang paglayo ng sasakyan ni Roberto. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang mga dokumentong nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang kontrolin ang bilyong halaga ng yaman. Ang bawat pahina ng papel ay tila isang tropeyong nakuha niya mula sa isang madugong labanan. Sa likuran niya, si Attorney Villafuerte ay tahimik na nag-aayos ng kanyang mga gamit. May bakas ng isang nakapanlulumong tagumpay sa kanyang mukha. Samantala, sa loob ng sasakyan ni Roberto,
Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa kanyang hininga. Nakatitig siya sa screen ng kanyang telepono, pinapanood ang mga huling liyab na tumutupok sa kanilang lumang bahay bakasyunan. Ang bawat pagsabog ng baga at ang pagbagsak ng mga haliging kahoy ay tila mga bahagi ng kanyang sariling pagkatao na nagiging abo. Ang usok na kulay abo ay tila isang dambuhalang kamay na humahablot sa huling pag-asa niyang makuha ang hustisya para kay Sofia. Naramdaman ni Roberto ang panginginig ng kanyang mga daliri. Ang galit na kanina pa naglalagablab sa kanyang dibdib ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig na determinasyon. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa mga kalsadang tila walang pakialam sa kanyang paghihinagpis. Naalala niya ang bawat haplos ni Sofia, ang bawat takot sa mata ng bata, at ang bawat kasinungalingang itinanim ni Elena. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang apoy ay maaaring tumupok sa kahoy at papel, ngunit hindi nito kailanman kayang sunugin ang katotohanang nakaukit sa kaluluwa ng isang ama. Dumiretso tayo sa National Bureau of Investigation. Ang boses ni Roberto ay naging matatag, walang bakas ng pag-aalinlangan. Ngayon din, pagdating sa korte makalipas ang ilang araw, ang kapaligiran ay nababalot ng isang hindi maipaliwanag na tensyon. Ang amoy ng lumang papel at ang lamig ng marmol na sahig ay tila nagpapatindi sa kaba ng lahat ng naroroon. Si Elena ay nakaupo sa panig ng nasasakdal, nakasuot ng isang simpleng itim na damit na nagpapakita ng kanyang pagdadalamhati sa sitwasyon ng kanilang pamilya. Ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyo, ngunit ang bawat galaw niya ay tila isang planadong pag-arte para makuha ang awa ng huwes. Your Honor, simula ni Attorney Villafuerte, ang boses ay puno ng pangungutya habang nakatingin kay Roberto. Ang lahat ng akusasyon ni Mr. Duran ay walang basihan. Ang mga tinatawag niyang ebidensya ay naging abo na sa isang aksidenteng sunog. Wala siyang saksi, wala siyang dokumento, kundi ang kanyang sariling imahinasyon na dala ng kanyang unstable mental state. Isang mahinang bulungan ang gumapang sa loob ng courtroom. Ang bawat mata ay nakatutok kay Roberto, naghihintay ng kanyang pagsabog, ng kanyang pagkatalo. Ngunit si Roberto ay nanatiling tahimik, ang kanyang likod ay tuwid na tila isang haliging hindi matitinag. Dahan-dahan siyang tumayo at lumingon sa pintuan ng silid pulungan. Bumukas ang pinto at pumasok si Yaya Luring. May bitbit na isang maliit na backpack na pambata. Ang backpack ni Sofia. Kasunod niya ang isang lalaking nakauniforme ng NBI na may dalang isang sealed na plastic bag. Ang bawat hakbang ng matanda sa sahig ay tila isang dambuhalang tunog na bumabasag sa kumpiyansa ni Elena. Your Honor, maaring sinunog nila ang bahay, ngunit nakalimutan ni Mrs. Duran na si Sofia ay isang matalinong bata. Ang boses ni Roberto ay umalingaw-ngaw sa buong courtroom, puno ng otoridad at pait. Ang ebidensyang hinahanap nyo ay hindi kailanman itinago sa bahay na iyon. Itinago ito ni Sofia sa loob ng kanyang paboritong manika na dinala ni Yaya Loring bago pa man kami palayasin. Inilabas ng NBI agent mula sa plastic bag ang mga botelya ng sedative na may mga fingerprint ni Elena kasama ang isang maliit na voice recorder na ginamit ni Sofia para kausapin ang kanyang papa sa mga gabing mag-isa siya. Ang bawat nota ng boses ng bata, ang bawat iyak, at ang bawat banta ni Elena ay malinaw na narinig sa loob ng korte. So Fubi, inumin mo na ito para hindi ka nahanapin ng papa mo. Ang boses ni Elena sa recording ay tila isang malamig na kutsilyo na humiwa sa katahimikan. Wala siyang pakialam sa'yo, Sofia. Ako lang ang mayroon ka. Ang mukha ni Elena ay nawalan ng kulay. Ang kanyang panga ay nanginig at ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa lamesa. Ang kanyang pagiging gaslighting queen ay tila gumuho sa isang saglit. Hindi na siya makapagsalita. Ang bawat salitang lumabas sa recorder ay tila mga latigo na humahampas sa kanyang dangal. Ang bawat tao sa courtroom
ay nakatingin sa kanya nang may matinding pandidiri. "This is a setup. Peke ang recording na yan," sigaw ni Elena. Ang kanyang boses ay naging matinis at puno ng desperasyon. "Attorney Villafuerte, do something." Ngunit kahit ang kanyang abogado ay hindi na makatingin sa kanya. Ang bigat ng ebidensya ay sapat na upang malunod ang anumang kasinungalingan. Sa sandaling iyon, ang huwes ay nagbaba ng martilyo, isang tunog na tila huling hatol ng langit sa kadiliman ni Elena. Mrs. Elena Duran, base sa mga ebidensyang ipinakita at sa testimonya ng mga saksi, ang korte ay naglalabas ng warrant of arrest para sa kasong child abuse, attempted murder, at falsification of documents. Isuko niyo ang inyong sarili sa mga otoridad. Habang pinoposasan si Elena sa gitna ng courtroom, dahan-dahang lumapit sa kanya si Roberto. Walang galit sa kanyang mga mata, kundi purong awa para sa babaeng mas pinili ang ginto kaysa sa pag-ibig. "Nakuha mo ang kumpanya, Elena," bulong ni Roberto. Sapat na upang siya lamang ang makarinig. Pero sa huli, wala kang nakuha kundi ang kalungkutan ng iyong sariling kulungan. Ang tunay na yaman ay nasa bisig ko na muli at hinding-hindi mo na yon makukuha. Pinanood ni Roberto ang pagkaladkad kay Elena palabas ng korte. Ang tunog ng mga posas ay tila isang malamyos na musika ng hustisya sa kanyang pandinig. Lumingon siya kay Yaya Loring na umiiyak sa tuwa at sa kanyang isipan, nakikita na niya si Sofia na naghihintay sa kanya sa labas. Ang kanyang anghel, ang kanyang buhay, at ang tanging dahilan kung bakit siya nanatiling matatag sa gitna ng bagyo. Ang sikat ng araw na dumadaloy sa bintana ng maliit na bahay sa probinsya ay hindi kasing kislap ng mga chandelier sa mansyon, ngunit ito ay may dalang init na tila humahaplos sa kaluluwa ni Roberto. Ang bawat paggalaw ng mga kurtinang gawa sa manipis na tela ay tila isang marahang sayaw sa gitna ng katahimikan ng umaga. Wala na ang ingay ng mga teleponong walang tigil sa pagtunog, wala na ang tensyon ng mga boardroom meeting, at wala na ang mabigat na presensya ng mga taong nakasuot ng maskara ng pagkakaibigan. Sa loob ng maliit na kusina, nakatayo si Roberto habang suot ang isang simpleng t-shirt at short, malayo sa imahe ng isang makapangyarihang CEO. Ang kanyang mga kamay na dati ay bihasa sa paghawak ng mga mamahaling fountain pen ay nanginginig ng bahagya habang sinusubukang hiwin ang mga gulay. Ang bawat pagtama ng talim ng kutsilyo sa kahoy na sangkalan ay lumilikha ng isang payapang ritmo. Tila bawat hiwa ay pagtatanggal ng mga tinik ng nakaraan. "Papa, is it ready yet? Gutom na po ako." Ang boses ni Sofia ay tila isang masayang himig na bumabasag sa katahimikan. Nilingon ni Roberto ang anak na nakaupo sa maliit na lamesang kahoy, abala sa pagguhit sa kanyang kwaderno. Ang pisngi ni Sofia ay mayroon na muling kulay, at ang kislap sa kanyang mga mata ay tila isang bituin na muling sumikat matapos ang mahabang gabi ng bagyo. Wala na ang takot, wala na ang pag-aalinlangan. "Sandali na lang, anak." Sinusubukan ni Papa na makuha ang tamang asim ng sinigang. Nakangiting tugon ni Roberto. Pumasok si Yaya Loring sa kusina. May dalang basket ng mga bagong pitas na gulay mula sa kanilang maliit na hardin. Hindi mapigilan ng matanda ang mapangiti habang pinapanood ang kanyang amo na hirap sa pagtanggal ng balat ng gabi. Ang eksenang ito ay tila isang panaginip na hindi niya akalaing magkakatotoo. Ang makitang ang isang hari ng korporasyon ay natututong magluto para sa kanyang anak. "Sir Roberto, hayaan niyo na po ako riyan. Baka maputol pa ang daliri niyo." Biro ni Yaya Loring habang marahang kinukuha ang kutsilyo. "No, Yaya. I promised Sofia I'd cook for her today. I need to learn this. I want to be the one to provide not just the money, but the warmth of a home." Seryoso ngunit may halong lambing na sagot ni Roberto. Sa golden moment na ito, habang kumukulo ang sabaw sa palayok, ang amoy ng sampalok at sariwang luya ay humahalimuyak sa buong kabahayan. Ang tunog ng kumukulong tubig
At ang pag-akyat ng singaw na may dalang bango ng nilulutong pagkain ay tila isang ritual ng paglilinis. Nang matikman ni Roberto ang sabaw, naramdaman niya ang isang uri ng tagumpay na hindi maibibigay ng anumang multi-million-dollar deal. Ito ang tagumpay ng pagiging isang tunay na magulang. Matapos ang kanilang tanghalian na puno ng tawanan at mga kwento tungkol sa mga ibon sa labas, inihatid ni Roberto si Sofia sa kanyang silid para sa kanyang tanghaling tulog. Wala ng sedative, wala ng takot na baka hindi na magising. Ang bawat pagpikit ng mata ni Sofia ay puno ng tiwala sa kanyang papa. Habang naglilinis ng bakuran si Roberto, narinig niya ang marahang paghinto ng isang sasakyan sa harap ng kanilang maliit na tarangkahan. Ang tunog ng gulong sa graba ay tila isang babala. Isang lalaking nakauniporme ng courier ang lumapit at may inabot na isang kulay abong sobre. Walang pangalan ng sender, tanging ang address lang nila ang nakasulat. Dahan-dahang binuksan ni Roberto ang sobre sa ilalim ng puno ng mangga. Ang hangin ay biglang lumamig, tila may dalang mensahe mula sa nakaraan. Sa loob ng sobre ay may isang sulat na isinulat sa isang piraso ng papel na may tatak ng Correctional Institute for Women. Ang mga titik ay magulo, tila isinulat sa gitna ng matinding emosyon. Roberto, akala mo ba ay nahanap mo na ang kapayapaan? Ang kulungang ito ay hindi sapat para pigilan ang katotohanang hindi mo alam ang lahat. May isang lihim na hindi ko sinabi sa korte, isang sikretong magpapabago sa tingin mo kay Sofia. Kung gusto mong malaman, puntahan mo ako, pero maghanda ka. Dahil ang kapayapaang tinatamasa mo ngayon ay baka maging abo muli. Naramdaman ni Roberto ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Ang papel sa kanyang kamay ay tila naging isang piraso ng yelo na nais niyang bitawan. Lumingon siya sa loob ng bahay kung saan mahimbing na natutulog ang kanyang anghel. Ang dangling mystery na ito ay tila isang aninong muling gumagapang sa kanyang bagong buhay. Cliffhanger. Sino ang tinutukoy ni Elena? Isa ba itong huling patibong ng isang desperadong babae? O mayroon nga bang madilim na lihim sa pagkatao ni Sofia na hindi pa nadidiskubre ni Roberto? Habang pinagmamasdan ni Roberto ang sulat, nakita niya ang isang maliit na litratong kalakip nito. Isang luma at kupas na litrato ng isang sanggol na may suot na kakaibang pulseras, ang eksaktong pulseras na nakita niyang itinago ni Elena sa isang lihim na vault noon. Ang marahang pagkiskis ng mga dahon ng mangga sa bubong ng kanilang bahay ay tila naging isang mapanirang bulong sa pandinig ni Roberto. Hawak pa rin niya ang sulat mula kay Elena. Ang papel ay tila unti-unting bumibigat sa kanyang mga kamay habang ang bawat titik na isinulat ng kanyang asawa ay tila mga buhay na uod na gumagapang sa kanyang sistema. Ang kapayapaang pinaghirapan niyang itayo sa loob ng ilang buwan ay biglang nanganib na gumuho dahil sa isang kupas na litrato at ilang mga salitang puno ng lason. Tumingin siya sa litrato ng sanggol, isang munting anghel na mahimbing na natutulog. Suot ang isang kakaibang pulseras na gawa sa itim na mga bato at isang maliit na gintong pendant na may ukit ng isang hindi pamilyar na simbolo. Naalala ni Roberto ang pulseras na yon. Nakita niya ito sa loob ng vault ni Elena noong nasa mansyon pa sila. Ngunit sa tuwing itatanong niya ito, lagi itong iniiba ni Elena ang usapan. Ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang mabilis na pagtambol na hindi niya mapatigil. Sir Roberto, gising na po si Sofia. Hinahanap kayo. Ang boses ni Yaya Loring ay nagpabalik sa kanya sa realidad. Dali-daling itinago ni Roberto ang sulat at litrato sa kanyang bulsa. Susunod na ako, Yaya. May inayos lang ako. Pumasok siya sa silid ni Sofia at nakita ang anak na nakaupo sa kama. Kusot ang mga mata at may bahagyang ngiti sa mga labi. Lumapit si Roberto at naramdaman ang init ng yakap ng bata. Sa sandaling iyon, ang tanging nais niya ay protektahan ang batang ito mula sa anumang katotohanang maaaring sumira sa kanilang mundo. Ngunit ang kuryosidad at ang takot
ay tila isang malalim na hukay na dahan-dahang humihigop sa kanya. Kailangan niyang malaman ang totoo, hindi para sa sarili niya, kundi para masiguradong walang aninong susunod kay Sofia sa hinaharap. Kinabukasan, ang tunog ng pag-andar ng makina ng kanyang sasakyan ay tila isang mabigat na hudyat ng kanyang pag-alis. Iniwan niya si Sofia sa pangangalaga ni Yaya Loring sa ilalim ng isang mahigpit na bilin. Ang paglalakbay patungo sa Correctional Institute for Women ay tila isang pagbabalik sa impyerno na akala niya ay tuluyan na niyang naiwan. Ang bawat kilometrong nadadaanan niya ay tila isang paglapit sa isang madilim na katotohanan. Ang loob ng pasilidad ay nababalot ng amoy ng lumang pintura at matapang na disinfectant. Ang bawat pagsara ng rehas na bakal ay lumilikha ng isang tuyong tunog na umuukit sa katahimikan ng hallway. Nang maupo si Roberto sa harap ng salamin sa visitation room, nakita niya ang pagpasok ni Elena. Ang babaeng dati ay simbolo ng karangyaan at ganda ngayon ay tila isang lantang dahon. Ang kanyang buhok ay wala ng kislap at ang kanyang uniforme ay tila isang malaking sako sa kanyang payat na katawan. Ngunit ang kanyang mga mata, ang mga matang yon, ay nananatiling mapanganib, puno ng isang uri ng talino na tila laging may pinaplano. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena nang makita si Roberto. Dumating ka rin. Ang boses ni Elena sa kabilang panig ng intercom ay tila isang marahang kalos ng bakal. Alam ko namang hindi mo matitiis na hindi malaman ang tungkol sa iyong mahal na Sofia. Elena, itigil mo na ang mga laro mo. Ang boses ni Roberto ay naging malalim at matatag sa kabila ng panlalamig ng kanyang mga kamay. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Anong lihim ang tinutukoy mo? Dahan-dahang sumandal si Elena. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tuwa habang pinagmamasdan ang paghihirap ni Roberto. Ang pulsera sa litrato, hindi iyon basta alahas lang, Roberto. Iyon ay ang huling alaala ni Julian Monteverde sa kanyang tunay na anak. At ang batang nasa litratong iyon si Sofia. Tila tumigil ang paghinga ni Roberto. Ang bawat salita ni Elena ay tila isang dambuhalang alon na humampas sa kanyang buong pagkatao. Nagsisinungaling ka. Ginagawa mo lang ito para saktan ako. DNA test proved she's mine. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Elena. Isang tunog na walang bahid ng saya, kundi purong pangungutya na umalingaw-ngaw sa maliit na silid. DNA test? Roberto, nakalimutan mo na ba? Ako ang may hawak ng lahat ng koneksyon noon. Madaling bayaran ang mga lab result kung ang kapalit ay bilyong halaga ng yaman ng mga Duran. Ginamit ko ang bata para makuha ang pera mo. At ginamit ko ang pera mo para protektahan ang anak ni Julian. Ang mundo ni Roberto ay tila dahan-dahang gumuho. Ang bawat alaala niya kasama si Sofia. Ang bawat tawa, ang bawat yakap, at ang bawat sakripisyong ginawa niya ay tila biglang naging isang malaking katanungan. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang bagay ang napansin niya sa mga mata ni Elena. Mayroong isang kislap ng takot na pilit nitong itinatago sa likod ng kanyang mga ngisi. Kung hindi ko anak si Sofia, ang boses ni Roberto ay naging mahinahon ngunit may talim. Bakit mo siya sinasaktan? Bakit mo siya binibigyan ng sedative? Walang inang gagawa niyan sa sarili niyang anak para lang sa pera. Tumigil si Elena. Ang kanyang panga ay nanginig at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na napakuyom sa ilalim ng lamesa. Ang katahimikan sa pagitan nila ay naging isang buhay na nilalang na tila naghihintay sa susunod na pagsabog. Dahil si Sofia ang buhay na paalala ng pagkakamali ko. Sigaw ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng poot. At dahil hanggang ngayon, si Julian ay hindi pa tapos sa iyo, Roberto. Akala mo ba ay nanalo ka dahil nakakulong ako? Ang trust fund ni Sofia ay nakakabit sa isang utang na hindi mo kayang bayaran. At sa oras na malaman ni Julian na nahanap mo ang bata, sisiguraduhin niyang kukunin niya ang lahat, pati na ang buhay niyo.
Cliffhanger. Napatitig si Roberto sa asawa. Ang kanyang isip ay tila isang naglalagablab na apoy sa dami ng mga impormasyong kailangan niyang iproseso. Ngunit bago pa siya makapagtanong muli, biglang bumukas ang pinto ng visitation room at isang gwardiya ang mabilis na lumapit kay Elena. "Time's up!" Maikling sabi ng gwardiya. Tumayo si Elena, ngunit bago siya mailayo, muli siyang lumingon kay Roberto nang may isang nakapanlulumong tingin. "Tanungin mo si Yaya Loring, Roberto. Tanungin mo siya tungkol sa gabing ipinanganak si Sofia sa ospital ni Julian. Doon mo malalaman kung sino ang tunay na traidor sa buhay mo." Habang pinapanood ni Roberto ang paglayo ni Elena, ang tanging naiwan sa kanyang isip ay ang mukha ni Yaya Loring, ang matandang tanging pinagkakatiwalaan niya. Mayroon nga bang itinatago ang Yaya na itinuturing niyang pamilya? Habang naglalakad siya palabas ng pasilidad, nakatanggap siya ng isang text mula kay Yaya Loring. "Sir, umuwi na po kayo. May mga lalaking nakaitim na paikot-ikot sa tapat ng bahay natin." Ang mabilis na pag-ikot ng mga gulong ng sasakyan ni Roberto sa tuyong kalsada ay tila isang desperadong hininga na naghahanap ng hangin. Ang ugong ng makina ay sumasabay sa mabilis at marahas na pintig ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na umaalingaw-ngaw ang boses ni Elena. Ang huling lason na ibinuga nito bago siya umalis sa bilangguan. Ang bawat salita tungkol sa pagkatao ni Sofia ay tila isang matalim na bubog na lalong nabaon sa kanyang kaluluwa sa bawat segundong lumilipas. Nang marating ni Roberto ang harap ng kanilang maliit na tarangkahan, ang katahimikan ng paligid ay tila isang nakabibinging babala. Isang itim na sasakyan ang nakaparada sa tapat ng kanilang bahay. Ang makintab nitong pintura ay tila isang madilim na anino sa gitna ng payapang probinsya. Walang pag-aalinlangang bumaba si Roberto. Ang kanyang mga yabag sa graba ay mabilis at puno ng determinasyon. Sa loob ng bahay, nakita niya si Yaya Loring na nakatayo sa harap ni Sofia, tila isang matandang punong nagpipilit na protektahan ang isang munting halaman mula sa bagyo. Sa tapat nila ay nakaupo ang isang lalaking may awtoridad at yaman sa bawat hibla ng kanyang suot, si Julian Monteverde. Ang kanyang mga mata ay malamig, tila isang mangangaso na sa wakas ay natagpuan ang kanyang matagal nang hinahanap na biktima. "Roberto?" Bati ni Julian. Ang boses ay kalmado, ngunit may dalang panganib. "Dumating ka na pala. Sinasabi ko lang kay Aling Loring na oras na para kunin ko ang sa akin." Naramdaman ni Roberto ang panlalamig ng kanyang mga kamay, ngunit hindi siya umatras. Humakbang siya sa pagitan ni Julian at ng kanyang anak. "Wala kang pag-aari sa bahay na ito, Julian, at wala kang karapatang hawakan ng anak ko." Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Julian. "Anak mo? Mukhang hindi mo pa natatapos basahin ang mga dokumentong iniwan ni Elena. Sinasayang mo ang oras mo sa pagpapalaki ng binhi ng iba." Nilingon ni Roberto si Yaya Loring. Ang matanda ay nakayuko. Ang mga balikat ay nanginginig sa tahimik na pag-iyak. "Yaya, totoo ba? Totoo ba ang sinabi ni Elena?" Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Yaya Loring. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagsisisi. "Sir Roberto, patawarin niyo po ako. Ang gabing ipinanganak si Sofia, may ginawang milagro si Elena sa mga records. Pero sir, ang batang ito." Lumapit si Sofia kay Roberto at mahigpit na yumakap sa kanyang binti. "Papa, natatakot po ako." "Sino po sila?" Sa sandaling iyon, habang nararamdaman ni Roberto ang panginginig ng maliit na katawan ni Sofia, ang lahat ng pagdududa sa kanyang isip ay tila isang usok na tinangay ng malakas na hangin. Tumingin siya ng diretso kay Julian. Ang kanyang paningin ay puno ng isang uri ng lakas na hindi kailanman mabibili ng yaman. "Blood or not, Julian,
Ako ang nagpuyat sa mga gabing may lagnat siya. Ako ang humaplos sa mga luha niya noong sinasaktan siya ni Elena habang ikaw ay abala sa pagpapalaki ng kumpanya mo. Hindi ang dugo ang gumagawa sa isang ama, kundi ang presensya at ang pag-ibig na ibinigay ko sa kanya. Ang boses ni Roberto ay naging matatag, tila isang panatang hindi matitibag. Kinuha ni Roberto ang isang envelope mula sa kanyang bag. Ang mga dokumentong nakuha niya mula sa vault ni Elena bago ito maaresto, mga ebidensya ng sabuatan ni na Julian at Elena sa pagmamanipula ng stock market at ang tangkang pagpatay kay Sofia sa pamamagitan ng lason. Umalis ka na rito, Julian, banta ni Roberto. Dahil sa oras na lumabas ang mga dokumentong ito, hindi lang si Elena ang mabubulok sa kulungan. Isasama kita. Ang kislap ng tagumpay sa mga mata ni Julian ay biglang naglaho, pinalitan ng isang matinding takot. Alam niyang sa pagkakataong ito, hindi na negosyante ang kaharap niya, kundi isang amang wala ng kinatatakutan. Walang salitang tumayo si Julian at mabilis na lumabas ng bahay. Ang tunog ng pag-andar ng kanyang sasakyan ay tila isang hudyat ng kanyang tuluyang pagsuko. Nang muling bumalik ang katahimikan, napaluhod si Roberto at niyakap ng mahigpit si Sofia. Ang init ng katawan ng bata at ang amoy ng buhok nito ay tila isang gamot na nagpahilom sa bawat sugat ng kanyang puso. Sir Roberto, bulong ni Yaya Loring habang pinapahid ang kanyang mga luha. Nagsinungaling si Elena sa inyo sa huling pagkakataon. Ginawa niya iyon para sirain ang natitira ninyong saya. Kayo ang tunay na ama ni Sofia. Ang record na pinalitan niya ay ang birth certificate para magamit niya ang bata laban kay Julian kung sakali. Pero ang dugo niyo ang nananalaytay sa kanya. Pinangakuan niya ako ng kamatayan kung magsasalita ako. Isang malalim na buntong hininga ng kaluwagan ang kumawala sa dibdib ni Roberto. Ang golden moment na ito ay tila isang bagong pagsilang. Ang katotohanan ay hindi na mahalalaga dahil sa kanyang puso, matagal na niyang alam na si Sofia ay kanya. Makalipas ang 5 taon, ang tunay na kayamanan ay hindi na susukat sa laki ng kinikita, kundi sa oras na ibinibigay sa mga mahal sa buhay. Ang boses ni Roberto ay malinaw habang binabasa niya ang huling pahina ng isang kwento para kay Sofia. Sila ay nakaupo sa veranda ng kanilang maliit na bahay sa harap ng dagat. Ang tunog ng mga alon na humahalik sa pampang ay tila isang malamyos na uyayi sa gitna ng dapit na hapon. Si Sofia, na ngayon ay isang masayahing batang babae, ay mahimbing na nakasandal sa kanyang papa. Ang takot na dati ay bumabalot sa kanya ay tuluyan nang napalitan ng tiwala at pagmamahal. Si Yaya Loring ay masayang naghahanda ng hapunan sa loob. Ang amoy ng nilulutong adobo ay humahalik sa hangin. Nahanap na ni Roberto ang tunay na kapayapaan. Ang kumpanya ay hawak na ngayon ng isang tapat na foundation at ang yaman na natira ay ginagamit para sa pagpapatayo ng mga pasilidad para sa mga batang biktima ng pang-aabuso. Napatawad na ni Roberto ang nakaraan, hindi dahil karapat-dapat si Elena, kundi dahil karapat-dapat siyang magkaroon ng payapang bukas kasama ang kanyang anak. Habang pinagmamasdan niya ang papalubog na araw na nagbibigay ng kulay ginto sa karagatan, alam ni Roberto na ang pinakamahalagang kontratang pinirmahan niya sa buong buhay niya ay ang pangakong maging isang ama, isang tungkuling hinding-hindi niya kailanman tatalikuran. Ang buhay ay tila isang sinag ng araw matapos ang isang mahabang ulan. Mayroon ng pag-asa at patawad. At sa huling pagkakataon, bago tuluyang magdilim ang langit, muling narinig ang pinakamagandang tunog sa mundo para kay Roberto, ang masayang tawa ng kanyang anak na malaya, ligtas at minamahal.